Hi guys! This is John and Joy's Vlog. So for today's video nga po, ito yung mga kaganapan last week nung nanguha si Nakarang na lansones para ibenta. Hindi nga namin dyan guys alam na meron pala pong bunga yung lansones ni Nakarang dahil nga po tumawag lang si dito sa amin nung kami nasa Kalapan. Sabi nga po ay meron daw naglalakad ng mga mag-aarindo. Ay ngayon mababa ang presyo ng pagbebentahan dun po sa mga arindo. Kaya nga po sabi ni Tito ay tumawag muna sila para sabihin kay Karang. Sabi naman po ni Karang ay wag na daw ibenta dahil po maghahanap daw siya ng merong mataas na presyo at sila na lang ang magpipitas. Kaya nga po pagka-uwi nga namin galing Kalapan kahit nga po hapon na at saka po 4:30 na talaga ito ng hapon ay pumunta agad kami dun sa pinsan ko para itanong kung mataas pa rin po ba ang presyo ngayon ng lansones. At totally nga po ay mataas pa rin dahil nabili pa rin itong lansones na ito ng 40 pesos ang kilo. Kaya nga po sabi ni Karang ay may trabaho na siya sa kinabukasan. Kaya nga po kahit hapon na ay sabi niya ipipitasin daw niya ito para po mataas pa rin ang presyo at hindi masayang. Ito nga guys sa isang puno lang naman po ng Davao na talagang hitik na hitik sa bunga. Kung napanood nyo nga po yung vlog ko last year ay talaga pong napakaraming bunga nitong mga lansones ni Nakarang. Mapaduko, mapadabaw, mapanative pero ngayon nga po ay talagang kakaunti dahil nga guys nung nagtag-ulan ay talaga nayugyug po yung mga bunga at nalaglag lang. Mga oras nga pong ito ay talaga pong bagong ulan pa pero bagamat ganon ay kinuha na din talaga to ni Karang dahil hinog na nga po yung mga dabaw at ngayon lang din naman po talaga nila to natuklasan na ganito nga pong hinugan na talaga. Sa pag-akit nga dyan ni Karang guys gamit dyan sa hagdan na itinatali niya itong hagdan doon sa pinakampuno para hindi po gumalaw. Tapos yung timba na paglalagyan ng mga nakuhang bunga ay gagawin po na ganyan, lalagyan ng tali na kung saan ay maiibaba niya at makukuha ni Tito sa baba tapos papalitan ng bagong timba na yun naman ang itataas para nga po hindi masyadong matrabaho na kung saan ay bababa pa si Karang tapos ilalagay yung mga laman. Di ba mas madali yung ganito na parang palit-palitan lang. At sa kalagitnaan nga guys ng pangunguha din ng lansones ni Karang ay talaga pong humangin ng sobrang lakas. Galing nga po dito sa lawa talaga pong sobrang lakas. Nag-aalala kami dahil mayroon pong nyug na katabi itong mga lansones na ito ay baka nga malaglagan si Karang dun sa taas. Bagamat nga po malakas yung hangin at nag-uumpisa na din po talagang umulan na hindi talaga dyan nagpatinag si Karang dahil kailangan po talagang mapitas ito lahat dahil nga po kailangan na din talaga itong maibenta para nga hindi masayang. Tsaka nga guys wala na din talagang ibang oras dahil nga po si Karang ay may trabaho at hindi naman siya pwedeng basta-basta umabsent dun. Ngayong araw nga po ay hindi lang talaga siya pumasok dahil pinag-intindi nga siya nung kanyang opisina para nga po may mga lakarin na ibang papeles at yun po ay valid na reason para umabsent siya at hindi naman po pwedeng sabihin niya dun sa opisina na siya absent para siya mamitas aroy. At sa mga oras nga pong ito kasunod ng malakas na hangin galing din sa lawa ay di ang kasunod na ay malakas na ulan at talaga namang sinabi na sa iyo na ikay adalan na lamang ay talagang may pagsama pa din itong batang ito dahil talagang tayo ay gusto makisali-sali kahit papaano ay di sabi ni Tito ay papagputol niya ako na rin daw ng saging para ako hindi mabasa at yun nga ang aking pinandong dahil wala akong dalang payong. Tuwing nga guys ibinababa ni Karang yung mga bunga na kanyang mga nakukuha inihakot naman ito ni Tito papunta dun sa taas sa bahay ni Nakarang para nga po lagyan ni Tito sa electric pan para matuyo yung mga tubig dahil nga guys ito pong lansones kapag basa po siya ay nangingitim po ito kapag inilagay sa kahon kaya nga po kailangan na bago ilagay sa kahon ay tuyo ito para nga po maiwasan yung pangingitim. Pagkatapos nga po dun sa isang puno na hitik sa bunga ito pong dalawang puno ay kinuhanan din ni Karang dahil may nakita sila na dalawang kumpol din at sabi nga ni Tito ay sayang din pang puno din yung sa kahon kaya nga po kahit na ganito na talagang madilim na nito guys dahil po alas 6 na to ng hapon ay inakyat pa din ni Karang para nga po makuha yung mga bunga at maidagdag po dun sa mga kikiluhin na nasa kahon. Pag akyat nga po namin din sa taas rin na nga po si Tita naglalagay niya sa kahon ng pong mga lansones. Bali nga po ang ginawa dyan ni Tita ay tinutukan na nga ng electric pan tapos ganyan pong pinaki niya tinanggal niya yung may mga bitak at saka po yung may mga green pa para nga po mas maayos at hindi na ito papakihin dun at diretso benta na talaga. Mabuti na nga lang guys dahil nga po kahit papaano ay talagang mataas pa po ang presyo ng lansones dahil talaga pong kulang at konti pa ang mga supply dito dahil nga po hindi pa masyado naghihinugan. Pero guys alam nyo kapag po marami nang naghinugan dyan ay talagang bababa na ang presyo kagaya last year. Kaya nga po mabuti na lamang at nakaabot din ng mataas na presyo. Sa parte nga po ito ay nagpatulong na si Karang dun sa pinsan niya para nga po maidrop na ito dun sa may amin. And yun lamang guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood.